Pag bata pa, na nag-aaral pa, huwag mag-focus sa ibang tao. Mag-focus kayo sa sarili ninyo. Kasi pag nag-focus kayo sa sarili ninyo, kung ano yung makukuha ninyo, hindi kayo iwan yan. Para sa inyo yan. Pero pag nag-focus kayo sa ibang tao, hindi nyo alam kailan sila iiwan kayo. Hindi nyo alam kung hanggang sa dulo sila yung kasama ninyo. At ang nakakainis sa lahat, bakit sila? Yung jowa, yung syota, yung crush ang inspirasyon. Yung magulang na nagsasakripisyo buong araw para lang mapakain, mapaaral. Pero bakit hindi sila ang inspirasyon nyo? Asa ng konsensya nyo? Dear dalaga kong anak, nabalitaan ko na naiinggit ka na magkaroon ng jowa. Alam kong galit ka dahil hindi pa ako pumapayag. Hayaan mong basahin mo muna ang liham na ito. Ayaw kong dumating ang panahon na mainggit ka sa mga kaibigan mo, yung tipong sila nakapagtapos na ng pag-aaral, may magandang trabaho, nakakasabay sa uso, at talagang ini-enjoy ang pagiging dalaga nila. Pagkatapos ng graduation, ini-enjoy nila ang sahod nila. Nakakapag-travel goals, nabibili ang gusto, magaganda ang suot, at dating simpleng bata lang, ngayon may matagumpay na. Ayaw kong makita kitang nagsisisi habang nasa bahay lang, nag-aalaga ng 3 bata, pagod at stress na parang katulong lang, yung hindi mo alam kung saan kukuha ng pera, at ang mas masakit, yung tatay ng mga anak mo ay irresponsable, puro inom, puro barkada, maliit ang sweldo, na lalong nakakairita dahil kulang na kulang para sa inyo. Ayaw kong umabot sa puntong kakatok ka sa amin, sa mga kapatid mo, sa kaklase mo, o sa mga kaibigan mo para mangutang o humingi ng tulong. Anak, gusto mo bang mawalan ng pride at tingnan ka ng iba mababa dahil nagpabuntis ka ng maaga? Paano kung hindi ka pa panagutan at iniwan ka? Ayokong makita kang bumaba ang tingin sa sarili mo, mawalan ng dignidad at maramdaman mong wala ka ng halaga. Ayokong makita kang nanliliit sa sarili mo, lalo na sa mga get-together o okasyon, dahil sigurado may magtatanong, ano ang trabaho mo? Ayokong maramdaman mo ang hiya na wala kang maipagmamalaki o kahit anong achievement na makakapagpataas ng moral mo. Ayokong dumating ang panahon na tanungin ka ng mga anak mo, Ma, bakit mahirap lang tayo? Ma, bakit wala tayong pambayad sa project ko? Ma, bakit yung iba kong kaklase ang gaganda ng buhay nila? Ayokong makita ang araw na nasisiraan ka na ng bait dahil wala kang pambayad sa ospital para sa anak mong may sakit. Ayokong dumating sa puntong iiwan mo ang anak mo para magtrabaho sa ibang bansa dahil hindi mo kayang makita silang gutom. Sana bago ka bumuo ng pamilya, nakapag-ipon ka na, nakapaghanda para hindi mo kailangang lumayo sa kanila. Ayokong makita kang puno ng pagsisisi at puro inggit sa buhay ng iba. Ayokong masira ang buhay mo at ng mga anak mo. Kaya anak, nagpapaalala ako sa iyo. Ang desisyon at determinasyon mo sa buhay ang magpapabago sa kinabukasan mo. Kaya kung pipiliin mong mahalin siya kahit wala siyang trabaho, kahit alam mong lasinggero, alam mong may bisyo, kahit bata ka pa at hindi pa nakapagtapos ng pag-aaral, kung unahin mo ang love life kaysa love your life, wala na akong magagawa sa kapalaran mo. Lahat ay may tamang oras. Kapag handa ka na sa lahat, matured ka na, marunong ka nang kumilatis ng lalaki, may standard ka na sa pagpili, at kaya mo nang tumayo sa sarili mong paa. Kapag alam mo na ang mga karapatan mo bilang babae, doon lang magiging panatag ang loob ko bilang isang ina na nagmamahal sa kanyang anak.